Sa ilalim ng maliwanag na liwanag ng umaga ay malinaw na nakikita ang nakasulat sa malaking karatula ng NAMGOONG Clan, na may disenyong mga espada sa magkabilang gilid, matatag na nakakabit sa itaas ng pasukan ng gusali. Lumitaw ang buong anyo ng malawak at marangal na gusali ng Namgang Clan, na itinayo ayon sa tradisyonal na arkitektura. Dahan-daang damilat si Sorayang, at bakas sa kanyang mukha ang pagod at natitirang kirot mula sa matinding pinsala, mahina ang kanyang paghinga at bahagyang namumula ang kanyang mga mata, habang pilit na inaayos ang kanyang kamalayan mula sa mahabang kawalan ng malay. Sa kanyang gilid ay nakatayo si Namgang Dan, nakatalikod ng bahagya at nakaharap kay Sorayang, habang mahinahong nagtanong kung muling nakabukas na ba ang mga mata at gising na si Sorayang. Habang pilit na umaangat mula sa higaan at nakita ang pamilyar ngunit hindi inaasahang paligid, napansin ni Sorayang ang mga benda sa kanyang dibdib at braso, naguguluhan siya at napagtanto sa sarili na tila ito ang loob ng malawak na lupain at tirahan ng Namgang Clan, at hindi niya maintindihan kung paano siya napadpad dito mula sa Mudwood Forest. Ipinahayag ni Namgang Dan ang kanyang pagkamangha, sinabi niya na tunay na kahangahangang makita na kahit 15 araw na siyang walang malay at nagising lamang ngayon, nananatiling kalmado at matatag pa rin ang isipan at kilos ni Sorayang, bagay na hindi karaniwang makikita sa ibang tao. Habang ibinababo ang paa sa sahig at naramdaman ang kahinaan ng katawan ay napagtanto at napaisip si Sorayang na napakahaba pala ng panahong lumipas, 10 araw na pala ang nakalipas mula nang mangyari ang lahat. Bilang sagot at paliwanag ay sinabi ni Namgang Dan na maraming beses dumalaw ang manggagamot upang suriin at gamutin siya, ngunit sa huli ay inamin ng mga dalubhasa na wala na silang ibang magagawa at naiwan na lamang sa kapalaran ang kanyang kaligtasan. Nang maupo ng maayos sa gilid ng higaan ay ibinalita ni Namgang Dan kay Sorayang na ang kasamang mandirigmang kasama niya noong mga pangyayari na si Dongpil ay hindi umalis at nanatili rito sa buong panahon ng kanyang paggaling at pagkawala ng malay. Sa pagbanggit ng pangalan ay nabuhay agad ang alaala ni Sorayang at nabanggit niya ito ng mahina at puno ng pag-aalala. Agad na tinanong ni Sorayang kung nasaan na ngayon si Dongpil, ipinaalam ni Namgang Dan na nasa labas lamang ito ng pinto ng silid, sa kanyang palagay ay naririnig at nakikinig na rin ito sa bawat salitang kanilang pinagpapalitan sa sandaling ito. Sa pakikinig at paggamit ng kanyang pinagbyutong pandama ay kinumpirma ni Sorayang sa sarili ang katotohanang sinabi ni Namgang Dan, nadamang-dama niya ang presensya ni Dongpil sa labas ngunit napakagaan at halos hindi mapansin, at napagtanto niyang hindi ito dahil sa pilit na pagtatago ni Dongpil, kundi dahil kusang nagtatago at kumukubli na ang sarili nitong demonic chi sa loob ng katawan at diwa ni Dongpil. Sa labas ng pinto ng silid, habang nakatambad ang bintanang kahoy at katabing estant na punong-puno ng mga lumang aklat at kasulatan, sa kanyang isipan ay sinabi ni Sorayang na patuloy na gumagaling si Dongpil. Kasunod nito ay malinaw na inanyayahan at pinapasok ang nasa labas upang makapasok sa silid. Sa pagbukas ng pinto ay pumasok si Dongpil, habang dahan-daang lumalapit sa loob. Sa pagpasok ay sinalubong agad siya ng Namgang Dan, habang nakatayo sa gilid at nakamasid. Sa kabilang banda ay nakaupo sa gilid ng higaan si Sorayang, at dahan-daang humingi ng paumanhin si Sorayang dahil sa pag-aalalang dinanas ni Dongpil sa mahabang panahon ng kawalan niya ng malay. Bilang sagot ay inamin ni Dongpil ng tapat at walang pag-aalinlangan na tunay na labis siyang nag-alala at nabahala sa kaligtasan at kalusugan ni Sorayang. Habang nakatingin ng bahagya at may halong katiyakan sa mukha ay idinugtong pa ni Dongpil ang kanyang saloobin, na kahit gaano pa kabigat ang pinsala, naniwala siya mula pa sa simula na tiyak na makakabangon at muling makatatayo si Sorayang mula sa lahat ng ito. Sa pagtingin pabalik sa kanya ay napansin at sinabi ni Sorayang ang malinaw na pagbabago, na sa mga nakaraang panahon ay nakita niya kung paano lalong lumakas, tumibay, at lumago ang kakayahan at pagkatao ni Dongpil. Habang inaabot ang kamay at tinutulungang tumayo si Sorayang ay ipinahayag ni Dongpil na ang lahat ng natutunan at naging katangian niya ay galing at nakuha lamang niya mula sa mga aral at gabay ni Sorayang. Sa halip na mahabang papuri ay pinaikli lamang ito ni Sorayang at inutusan si Dongpil na tulungan siyang makatayo ng maayos. Habang nakamasid sa gilid ay hindi mapigilan ni Namgang Dan ang kanyang pagkamangha. Napaisip siya sa sarili kung ganito ba talaga ang karaniwang paraan ng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng pinuno at ng kanyang tagapagbantay, lalo pat alam niyang mas mahigpit at mas matindi ang inaasahang pagkakasunod-sunod at kaayusan sa Heavenly Demon Cult kumpara sa kahit anong pangkat at samahan sa buong mundo ng Murm. Nang makatayo ng maayos at kahit may bahagyang panghihina ay humarap si Sorayang sa Namgang Patriarch at ginamit ang formal na kilos ng pagpupugay,
Ipinaunawa niya na malaking tulong at pabor ang ibinigay nito sa kanya at taos-puso siyang nagpapasalamat sa pagtanggap at pag-aalaga sa loob ng lupain ng Namgang clan. Sa narinig na pasasalamat ay mahinahon at may pagpapakumbabang sinabi ni Namgang Dan na wala iyon at hindi dapat bigyan ng labis na halaga. Para sa kanya ay ginawa lamang niya ang nararapat at karaniwang tungkulin ng sinumang marangal na mandirigma at tao sa daigdig ng mga mandirigma at pakikipagsapalaran sa tinatawag na Jangho. Hindi pumayag si Sorayang na baliwalain ang ginawang tulong, mariin niyang ipinaliwanag na hindi ito simpleng bagay lamang, dahil alam niyang kapag nalaman ng ibang mga samahan at kapangyarihan na tinulungan at pinagkalingan ng Namgang clan ang isang taong galing sa daang demonyo, malaki ang panganib na masira at mapinsala ang mabuting pangalan at katayuan ng buong angkan sa harap ng marami. Sa harap ni Sorayang ay nanindigan ng mahinahon ngunit matatag si Namgang Dan, sinabi niya na hindi siya ang uri ng tao na labis na nag-aalala at nagpapahalaga lamang sa pangalan at imahe ng kanyang angkan. Ipinahayag niya na sa buong buhay niya ay namuhay at kumilos siya ayon sa sarili niyang mga prinsipyo at paniniwala, at patuloy pa rin niyang gagawin ito sa hinaharap, kaya naman ayon sa kanya ay hindi na kailangan pang magpasalamat ng paulit-ulit si Sorayang. Habang nakatitig lamang at nakikinig ay malinaw na nabasa at naunawaan ni Sorayang ang tunay na kalagayan. Sa kanyang isipan ay napagtanto niya na kahit sinasabi ito ni Namgang Dan, tiyak na may halong pag-aalala pa rin ito sa kaloob-looban. Alam din niya na hindi madali para sa isang namumuno sa malawak at makapangyarihang angkan na mamuhay at kumilos lamang ayon sa sariling kagustuhan at prinsipyo lamang, marami pang ibang bagay at kapakanan na kailangang isaalang-alang para sa kapakanan ng lahat ng miyembro ng Namgang clan. Sa pagpapatuloy ng usapan ay binanggit ni Sorayang na mayroon pa rin siyang dahilan upang magpasalamat kay Namgang Dan, at nagpakita ng pagtataka at nagtanong si Namgang Dan sa narinig na pahayag. Sa pamamagitan ng mga alaalang muling nabuhay, kung saan matagumpay na napuksa at inalis ni Sorayang ang pinagmula ng nakapipinsalang Evil Chi, ipinahayag niya na kung wala ang pambihirang lakas at kakayahan ni Namgang Dan, tiyak na hindi siya makakaligtas. Sumagot naman si Namgang Dan, ipinaalala na hindi naman siya siguradong mamamatay si Sorayang kung wala pa ang tulong niya. Ipinaliwanag ni Namgang Dan ang kanyang sariling kalagayan, na kahit walang humpay niyang sinanay at pinagbuti ang paghawak ng espada mula pa noong kabataan hanggang ngayon, hindi pa rin niya naaabot ang antas at kapangyarihang narating na ni Sorayang, gayunpaman ay mayroon siyang labis na pagtitiwala sa sarili sa ibang aspeto, na matalas at tumpak ang kanyang paningin at kakayahang umunawa at kilatisin ang tunay na pagkatao at kakayahan ng sinumang tao. Sa pagtingin ng masinsinan kay Sorayang ay idinugtong ni Namgang na base sa kanyang pagkilatis ay nakita niya agad na si Sorayang ay may taglay na kakayahang kayang-kaya at kayang hawakan at supulan ang mapanganib na enerhiyang Evil Chi na nagdulot ng matinding panganib sa lugar na iyon. Muling ibinahagi ni Sorayang ang kanyang pagkabahala, na ang kanyang sariling demonic chi ay madaling makapagdulot ng kapinsalaan at panganib sa ibang tao, at malinaw niyang nakita na ang mga mandirigma at kasapi mismo ng Namgang clan ay maaaring madamay at masaktan nito kung hindi maingat. Mahinahong ipinaunawa ni Namgang Dan na sa huli ay ligtas na nakaligtas ang lahat at walang napahamak, kaya para sa kanya ay sapat na iyon at hindi niya nais na laging pasalamatan pa siya sa mga bagay na ito. Sa pagkilala sa matibay na paninindigan ni Namgang Dan ay sumang-ayon na lamang si Sorayang na itigil na ang pagpapasalamat. Kasabay nito ay narinig ang malayang pagtawa ni Namgang Dan na nagpapakita ng ginhawa at pagkakaunawaan sa pagitan nilang dalawa. Sa labas ng gusali ay makikita ang maraming kasapi ng angkan na masigasig na nagsasanay ng kanilang mga sining ng pakikipaglaban sa ilalim ng liwanag ng araw. Ipinapaalala ni Namgang Dan na hindi pa lubusang gumagaling at matatag ang katawan ni Sorayang, kaya't iminungkahi at pinayagan niyang manatili muna rito sa loob ng lupain ng Namgang clan hanggang sa ganap na makabawi at gumaling na si Sorayang. Bilang tugon ay ipinangako ni Sorayang na hinding-hindi niya makakalimutan ang kabutihan at pag-aasikabong ipinakita sa kanya ng angkan. Matapos ang lahat ng usapan, dahan-daang umupo muli sa gilid ng higaan si Sorayang, habang napabuntong hininga dahil sa matinding kirot at pangangalay na nararamdaman sa buong katawan mula sa mga sugat at matagal na kawalan ng malay. Sa kanyang harapan ay nakatayo ng matatag si Dangpil, na mahinahong nagpaalala sa kanya na mas mabuting humiga at magpahinga muna, at ipinaalam na siya na ang baalang kumuha at magdadala ng pagkain para kay Sorayang. Habang nakatingin sa paligid at naaalala ang pag-uugali ni Namgang Dan, ibinahagi ni Sorayang kay Dangpil ang kanyang malalim na paghanga, na tunay na dakila at kapuri-puri ang pagkatao at paninindigan ng Namgang clan patriarch.
isang katangiang madalang makita sa mga namumuno sa daigdig ng mga mandirigma. Sinang-ayunan ni Dungpil ang damdamin ni Sorayang, ibinahagi niya ang kanyang dating paniniwala na noong una ay akala niya ay wala nang masigit pa at mas mahalaga sa buhay kaysa sa pagpapalakas at pagsasanay ng mga sining ng pakikipaglaban, ngunit matapos niyang makita at makilala ng mas malalim si Namgang Dan ay lubusang nagbago at lumawak ang kanyang pananaw at pag-unawa sa tunay na kahulugan ng pagiging isang dakilang mandirigma. Napaisip si Sorayang at inilahad ang isang mabigat na katotohanan, na kung sakaling sa hinaharap ay magkatunggali sila at maging magkalaban ang kanilang mga landas, labis na nagdududa siya kung magagawa pa ba niyang itaas at gamitin ang kanyang espada laban sa taong nagligtas ng kanyang buhay at nagpakita ng kabutihan sa kanya. Sa kanyang isipan ay nabanggit din niya ang isang mahalagang prinsipyo, na ang ganitong uri ng dangal at kabutihan ay nakapagpapahina at nakapagpapabagsak na ng loob ng kalaban bago pa man ito makahugot at makagamit pa ng sandata. Naging malinaw sa kanya at napatunayan na ang ganitong paninindigan at pag-uugali ang siyang tunay at wastong landas, ang tinatawag na True Orthodox Path of Merim, na dapat sundin ng bawat marangal na mandirigma. Hanggat nananatiling matatag at tapat sa ganitong mga prinsipyo ang kanilang pinuno, tiyak na muling makababanggan, makakabawi, at muling sisibol ang buong Namgang clan mula sa anumang hirap at pagbagsak na kanilang pinagdaanan. Inamin ni Dungpil na sa kabila ng lahat ay may matinding pagnanais pa rin siyang makasubok at makalaban minsan ang ganitong uri ng mandirigma. Sumagot rin si Sorayang na sigurado siyang magiging napakahusay at kapakipakinabang itong kasama at katuwang sa pagsasanay. Kasabay nito ay napag-usapan din at napagpatunayan na matagumpay nang nabuksan at napaganya ni Dungpil ang tinatawag na Silent King Sword, isang dakilang sining ng sandatahan. Mahinahong inamin ni Dungpil na tila kusang dumating at nagkataon lamang ang pagkabukas nito, ngunit ipinaalala naman agad ni Sorayang na ganito talaga ang ugali at katangian ni Dungpil, dahil ang Silent King Sword ay bahagi ng mga pambihirang kagamitan mula sa Heavenly Storage, at hindi ito karaniwang bagay na basta-basta na lamang mabubuksan at mapapagana ng sinuman ng walang sapat na kakayahan at tunay na potensyal. Sa maikling sandali ay makikita ang matalas at matamang sulyap ni Sorayang, puno ng pagkilala at pagtitiwala sa kakayahan ni Sorayang. Sa paglingon ni Sorayang sa gilid ng silid ay nakita niya ang isang matayog at kahangahangang sandata na nakatayo ng maayos sa sarili nitong patungan. Sa kanyang isipan ay nabanggit at nakilala niya ito ng lubusan. Ito ang Heavenly Demon Blade. Napagtanto at napag-aralan niya sa sarili na tila kusang nagkaroon ng balanse at pagkakapantay ang panlabas na chi sa nakapaligid sa kanila at ang panloob na lakas na dumadaloy sa kanyang katawan, nagtatagpo at nagbabalanse ang mga ito sa isang paraang hindi niya inaasahan. Habang nakatingin sa Demon Blade ay napuno ng halong pagkabagabag at pagkadismaya ang isipan ni Sorayang. At inisip niyang tila nakakabigat at nakakagulo ng isipan ang pagkakaroon at paggamit ng ganitong uri ng sandata. Lumapit ang tagpo sa labas ng gusali na nagsisilbing punong tahanan at tanggapan ng Beggar Sect. Sa loob ng silid ay nakalatag ang isang piraso ng papel na punong-puno ng masalimuot na mga sulat. Sa pagkakita rito ay napansin at napahanga ang mga nakakita. Isinisiwalat nila ang kanilang pagkamangha dahil sa kakaibang anyo at nilalaman nito, at inamin na hindi pa sila nakakita ng ganito komplikado at kakaibang uri ng talaan at disenyo sa buong kanilang karanasan. Sa isang mesa ay nakaupo si John Pyung, ang kilalang Dragon Head Clan leader ng Beggar Sect, habang maingat at may sensinang binabasa at sinusuri ang dokumento sa kanyang mga kamay. Nakadapos sa kanyang balikat ang isang maliit na unggoy na kasama niya palagi. Habang nakatitig sa mga detalye ay napansin at binanggit niya ang matinding pagpapasya at pagsisikap na ipinakita ng House Sect. At inamin na napakabihira lamang makita ang ganito kalawak na sistema ng pagkalap at pagpapalaganap ng impormasyon sa buong kasaysayan ng mga samahan. Sa pagharap ng isang kasapi na nakatayo sa harap ng mesa ay napag-usapan ang pinagmulan ng ganitong malawak na gawain. Tinanong ng kasapi kung baka ang pinuno mismo ng House Sect ang nasa likod ng lahat ng ito. Ngunit mabilis na itinamang ito ni John Pyung at sinabing hindi ito maaari, dahil alam niyang matanda na at mahina na ang pinuno nito at tila malapit na sa katapusan ng kanyang buhay. Sa mas malalim na pagsusuri ay napagtanto ni John Pyung na hindi matanda ang tunay na may kusa. Sa halip ay sigurado siyang ito ay gawa ng tinatawag nilang young leader ng samahan, bagay na ikinagulat ng kasapi at naging dahilan ng pagtatanong nito kung sino ito. Binanggit niya ang pangalan ng isang kilalang batang may angking talino at kahusayan na si Gang Yachi, na labis na kinagigiliwan at paborito ng kasalukuyang namumuno ng House Sect.
Sa paglalarawan kay Gang Yachi ay naging malinaw ang dahilan, siya ay kinikilalang isang tunay na henyo, at sa pananaw ni John Pyung ay wala na siyang ibang naiisip na tao maliban sa kanya na may kakayahang magplano at magsagawa ng ganitong kalaki na mga gawain at sistema ng impormasyon sa buong lupain. Habang lalong tumitindi ang pagkabahala ay baka sa mukha ni John Pyung ang matinding pag-iisip. Sa kanyang isipan ay ang tunay na suliranin ay hindi lamang sa galing nito kundi sa kung saan nanggagaling ang matinding tiwala sa sarili at kapangahasang ipinapakita ng samahan, na nagpapakita ng kanilang pagnanais na maging makapangyarihan at mapagpasunod sa iba. Sa gitna ng kanilang mesensinang pag-usap ay biglang pumasok at lumapit ang isa pang kasapi ng samahan na halos nagmamadali, habang hawak ang isang bagong nakarating na ulat. Malakas at may pagmamadali siyang tumawag sa atensyon ni John Pyung at ipinakita ang bagong material na dala niya, habang ang maliit na unggoy sa balikat ng pinuno ay biglang bumaba patungo sa kasapi. Sa paglapit ng kasapi ay nakuha agad ng maliit na unggoy ang nakarating na ulat mula sa kamay nito. Habang bahagyang nayanig ang tauhan sa gulat, ibinalita niya ang impormasyong dala niya ay nagmumula sa direksyong timog. Mabilis na binuksan ng unggoy ang ulat at binabasa ni John Pyung ang nilalaman ng papel, lalong tumindi ang kanyang pagkabigla. Nang nakasaad doon na may isang malaking pangkat na binubuo ng halos 100 mandirigma, na may taglay na chi na kasing nakakatakot at kasing madilim ng mga multo at anino. Sa pagpapatuloy ng pagbabasa ay lalong namutla at nabigla ang mukha ni John Pyung, ibinunyag ng karagdagang ulat na sa sandaling masilayan lamang ang mga ito. Tila napapatigas at namumuuna ang takot sa dugo ng sinumang makakakita, isang pakiramdam na parang nagyayelo ang bawat ugat at daluyan ng lakas sa katawan. Sa isipan ay biglang nagliwanag ang katotohanan habang muling lumilitaw ang tanawin, malawak at madilim na hanay ng mga nakasakay sa kabayo, nakabalot sa itim at nakatago ang mga mukha, at sa itaas ay kamakaway ang mga banderang may markang nakakatakot na mukha ng halimaw. Dito ay napagtanto niyang ito ay walang iba kundi ang kilalang demonic cult, na nagpapaliwanag sa lahat ng nakapangangamba na katangiang nabanggit sa mga ulat. Agad na kumilos si John Pyung, malakas ang kanyang boses habang nagbibigay ng mahahalagang direksyon. Inutusan niya ang mga tauhan na agad na ipaalam ito sa namumuno ng buong alyansa, at ipinag-utos sa 13 matatanda na ipadala ang restrained eye squad upang masubaybayan ang paggalaw ng kalaban at magulat ng madalas sa bawat hakbang nito. Habang sumunod ang mga tauhan ay nagtanong pa rin ang isa kung ano naman ang gagawin ng kanilang pinuno. Hindi siya sumagot, ngunit mahigpit niyang hinawakan ang kanyang sandata. Tumayo si John Pyung ng tuwid at inilagay niya ang sandata, balikat ay malinaw na inihayag ni John Pyung ang kanyang sariling plano, na siya mismo ay pupunta upang makausap at makaharap ang namumuno ng Hao sect. Sa ibang bahagi ng lupain, sa loob ng maayos at marangal na gusali ng isang makapangyarihang angkan, ay ipinaalam ng isang tagapaglingkod sa kanyang pinuno na natapos na ang pagtutuos at paghahanda ng lahat ng nararapat na tulong at bayad pinsala para sa mga pamilyang naulila ng mga namatay sa mga nakaraang pangyayari. Sa loob ng maaliwalas at maayos na silid tanggapan ng Namgang clan, habang nakatayo ang tagapaglingkod sa harap ng kanyang mesa, ipinaalam ni Namgang Dan ang kanyang pasya. Nakasabay ng pagpapadala ng nakahandang tulong sa mga pamilyang naulila ay dapat isama ang mensaheng ipinangangako niyang dadalaw sa kanila kapag may sapat na panahon. Matapos tumugon ng masunurin ang tagapaglingkod ay pinayagan na siya ni Namgang Dan na umalis at gampanan ang kanyang tungkulin. Ibinunyag niya ang mahalagang katotohanan, na ang dahilan kung bakit matagumpay at matagal na nakapagsigawa ng mga pagdukot at panlilinlang sa rehiyon ng Anhui ang Heavenly Dragon Palace ay hindi dahil sa paniniwalang hindi sila mahuhuli at masusumpungan, kundi dahil sa kanilang walang pag-aalala at walang takot na ugali, na hindi sila nagmamalasakit kahit pamatuklasan at maparusahan sila sa huli. Sa labas ng Namgang clan ay makikita ang mga disciples na magalang na yumuyuko at nagpupugay sa pagdating at pagdaraan ng Namgang Patriarch. Ang ganitong pagtanggap ay nagpapahiwatig ng mataas na pagkilala at respetong tinatamasa ni Namgang Dan sa buong lupain. Sa isipan ni Namgang Dan ay nabuo ang mesensinang hinuha, na ang matapang at walang takot na kilos ng samahan ay hindi magiging posible kung walang nakatagong lakas at suporta sa likuran nito. Sa kanyang pagtatansya ay walang ibang makapangyarihang pangkat na maaaring nasa likod nito kundi ang kilalang Righteous Heavenly Alliance, na siyang pinakamalaking samahan ng mga marangal na mandirigma sa buong rehiyon. Napuno siya ng pag-aalinlangan, habang nagtatanong sa sarili kung ano nga ba ang tunay na nasa isipan ni Righteous Heavenly Alliance leader.
At kung baka ang lahat ng ito ay bahagi ng balak na supalan at pasukuan sila dahil lamang sa hindi sila sumusunod at sumasang-ayon sa mga patakaran at paraan ni Dam Seyong. Bigla siyang tumigil sa paghakbang sa sementadong sahig. Sa gitna ng matinding pagkilos at paghampas ng lakas ay makikita si Dongpil na nagsasanay sa lugar, buong lakas niyang hinampas ang teknik niyang ginawa. Sa paningin ni Nam Gangdan ay napuno siya ng pagkamangha sa antas at galing ng kanyang paghawak at paggamit ng espada. Sa sunod na paggalaw ay ipinakita pa ni Dongpil ang iba pang paraan at anyo ng paggamit ng sandata, mabilis, matalas, at puno ng tiyak na lakas at bilis. Habang nakamasid sa gilid ay napaisip si Nam Gangdan sa laki at bigat ng pagsisikap na inalay ni Dongpil, na pagtanto niyang kahit siya ay hindi nakaranas ng ganoon katindi at kawalang tigil na pagsasanay noong kanyang kabataan, batid din niya na bawat araw ay tiyak na puno ng matinding hirap at kirot, at hindi makakamit ang ganitong uri ng katawan at kasanayan kung hindi sasabayan ng pag-aalay ng buong sarili, hanggang sa puntong nasa isip at diwa na rin ang espada kahit sa panahon ng pahinga at pagtulog. Sa huling sulyap ay naging malinaw kay Nam Gangdan ang buong katotohanan, na si Dongpil ay walang itinira at ibinigay ang lahat ng kanyang lakas, panahon, at buhay sa pag-aaral at pagpapalakas ng mga sining ng pakikipaglaban. Habang natatapos ang serye ng galaw ay biglang napansin ni Dongpil ang presensya ng ibang tao sa paligid, bahagyang kumunot ang kanyang noo. Napagtantong ni Dongpil naroon pala ang Namgang Patriarch sa kanyang pagsasanay, humingi ng paumanhin si Nam Gangdan dahil sa pagpasok ng walang column, ipinaliwanag niyang labis siyang nahikayat at naging interesado sa galing at paraan ng pagsasanay ni Dongpil kaya hindi niya napigil ang manood ng tahimik mula sa gilid. Agad na ibinaling ni Nam Gangdan ang usapan sa mas mahalagang bagay, tinanong niya kung paano na ang takbo ng paggaling ng young leader at kalagayan nito sa kasalukuyan, bilang sagot ay maikli ngunit malinaw na ibinalita ni Dongpil na maayos at patuloy na bumubuti at gumagaling si Sorayang mula sa matinding pinsalang dinanas nito. Sa pagtingin ni Nam Gangdan ay nabuo ang kanyang matibay na paniniwala, nakilala niyang napakatatag at matibay ang diwa at katawan ni Sorayang, kaya tiyak siyang malalampasan ang lahat ng hirap at makakabawi ng ganap sa lalong madaling panahon. Sa pagpapatuloy ng usapan ay napansin ni Dongpil ang seryosong anyo at halong pagkabahala sa mukha ni Nam Gangdan, kaya naman ay nagtanong siya kung mayroon bang mabigat na bagay at alalahanin na dinadala at iniisip ng Namgang Patriarch sa sandaling ito. Mahinahon lamang tumawa ng bahagya si Nam Gangdan at inamin na marahil ay ganoon nga ang kanyang anyo at kilos na madaling mapansin at mahulaan ng iba. Sa simpleng sagot ay kinilala ni Dongpil na tama ang kanyang hinala at talagang may mabigat na bagay sa isipan ni Nam Gangdan. Sa kanyang sariling isipan ay naramdaman ni Nam Gangdan ang matinding pangangailangang makausap ng masinsinan si Dongpil. May mga bagay na nais niyang linawin at alamin mula kay Dongpil, kaya naman ay malinaw siyang nagtanong kung mayroon ba itong sapat na panahon at pagkakataong makipag-usap ng mas matagal at masinsinan sa kanya. Sa malawak na tanawin ay makikita ang malaking gulong ng tubig na dahan-daang umiikot sa ilalim ng liwanag ng araw. Sa paningin ni Nam Gangdan ay tila ito nagsisilbing hudyat at simbolo ng walang humpay na pagod, at napaisip siyang tiyak na napakahirap at mabigat na pasanin ang dinadala ng isang tapat na tagasunod. Sa tahimik at payapang lugar sa gilid ng malinaw na sapa at mga bato ay nakaupo silang dalawa ng magkatabi. Sumagot si Dongpil ng may pagtataka at nagtanong kung ano ang ibig sabihin ni Nam Gangdan sa sinabi nito. Ipinaliwanag ni Nam Gangdan ang kanyang sinabi, na kapag ang pinunong pinaglilangkuran ay may pambihirang galing, talino, at kakayahan, hindi maiiwasang maging napakahirap at nakakapagod ang kalagayan at tungkulin na sumunod sa kanya. Ipinahayag niya ang kanyang buong pagkilala at paghanga kay Sorayang, na sa kanyang karanasan ay wala pa siyang nakitang mas may angking galing at talino kaysa ni Sorayang. Idinugtong pa niya na sa kanyang paningin ay hindi ito mukhang karaniwang kabataan lamang, kundi tila isa ng ganap at bihasang grandmaster sa sining ng pakikipaglaban. Pagtatapos ng bahaging ng usapan ay itinanong ni Nam Gangdan kung alam ba ni Dongpil kung ano ang katangiang itinuturing niyang pinakamahalaga at pinakadakila kay Sorayang, at ipinaliwanag niya ito, na higit sa lahat ng galing at lakas, ang pinakakapuri-puri at mahalagang katangian niya ay ang pagiging mapagkumbaba at kawalan ng pagmamalaki sa kabila ng lahat ng taglay na kapangyarihan ni Sorayang. Ibinanggit ni Dongpil na ang katangiang ito ng hindi pagmamalaki ay lalong kahanga-hanga dahil sa kanyang karanasan ay hindi pa niya nakita at nalaman na nagbago ito at naging iba si Sorayang sa anumang pagkakataon. Sumagot si Nam Gangdan na ito ay bagay na alam niyang tiyak na mapapansin ni Dongpil.
Idinugtong pa ni Namgang ang kanyang damdamin, na puno siya ng pananabik na makita kung anong uri ng impluensya at pagbabago ang maibibigay at maiiwan ng ganitong uri ng tao sa malawak na lupain ng Zhongyuan sa mga darating na panahon. Sa narinig na mga pahayag ay bahagyang kumunat ang noo at nagpakita ng pag-aalala si Dongpil. Ipinaalala niya si Namgang Dan na hindi dapat ganito hayagan sabihin ang mga bagay na ganoon, dahil malinaw at kilalang kilala sa lahat na ang Heavenly Demon Divine Cult at ang Namgang Clan ay matagal nang magkalaban at magkaaway sa mahabang panahon ng kasaysayan ng Merm. Mahinahon ngunit matatag na ipinaliwanag ni Namgang Dan ang kanyang paninindigan, na walang batas at alituntunin ang nagbabawal sa sinuman na humanga at kilatisin ang galing at pagkatao kahit sa mga taong itinuturing nilang kaaway. Idinugtong pa niya na kung sakaling dumating ang panahon na magharap sila sa labanan, gagawin lamang niya ang nararapat at ibibigay ang lahat ng kanyang lakas at kakayahan, iyon lamang ang kanyang paninindigan, at naniniwala siyang ang tunay na sukatan ng pagiging dakila at mahusay ay nakasalalay sa sariling galing at kasanayan, at higit sa lahat ay sa katapatan at katangian ng kalooban at diwa ng isang tao. Habang nakaupo, ibinahagi ni Namgang Dan ang kanyang matibay na paniniwala, na sa mahabang panahon ng kanyang pamumuhay at pamumuno ay tiniyak niyang namuhay siya ng tama at ayon sa kanyang mga prinsipyo, kaya wala siyang dapat ikahiya sa anumang bahagi ng kanyang nakaraan at kasalukuyan. Ito rin ang dahilan kung bakit wala siyang kinatatakutan kahit pa dumating ang araw na kailangan niyang humarap at makipagsabayan mismo sa young leader ng tinuturing nilang Divine Cult. Sa kanyang sariling isipan habang nakikinig at nakamasid ay lalong napahanga at napagtanto ni Dongpil ang katotohanan, na tunay na pambihira at kahanga-hanga si Namgang Dan, taglay niyang hindi lamang matibay na lakas kundi pati na rin ang kakayahang umangkop at matalas na talino ng isipan at diwa, isang balanseng bihirang makita sa iba. Sa paningin ni Dongpil ay mas lalong lumalim ang pagkilala niya kay Namgang Dan ay puno ng katiyakan sa sarili at matapang na diwa, at tila walang anumang bagay at panganib sa buong mundo ang makapagpanginig at makapagpahina sa kanya. Sumagot si Namgang, habang hinihaplos ang kanyang balba sa kanyang baba ay may halong pagpapakumbaba. Inamin ni Namgang Dan na alam niyang kahit paano ay hindi niya kayang makipagsabayan ng matagal, sa palagay niya ay hindi aabot pa sa 10 segundo ang kanyang itatagal kung sakaling maglaban sila. Tumugon si Dongpil at mas lalong niyang pinatumpak ang pagtatansya ni Namgang Dan at sinabing sa kanyang pananaw ay mas maikli pa rito, tiyak na hindi aabot pa sa 5 segundo ang kakayahan nitong makipagsabayan sa galing ng young leader, bagay na ikinatuwa at ikinatawa lamang ni Namgang Dan, habang tinatanggap ang katotohanan ng magaan at masaya. Sa tahimik na sandali ay nakita ang isang maliit na poloka na tumalon at damapo sa dahon ng liryo sa ibabaw ng tubig, at kasabay nito ay narinig ang mahinang pag-amin ni Namgang Dan, na nitong mga nakaraang panahon ay labis na nabago ang kanyang mga matagal ng paniniwala at prinsipyo dahil sa mga pangyayaring nasaksihan niya. Habang naglalakad sila ng magkatabi sa masinsinan at payapang gubat ng kawayan kung saan malalago at matatayog ang mga puno, itinanong ni Dongpil ang dahilan kung bakit nagkaganoon ang damdamin ni Namgang Dan. Bilang sagot ay ipinaliwanag ni Namgang Dan na ito ay nagmula sa mga gawaing inis-ikaso at inalagaan niya kamakailan lamang, mga bagay na may kinalaman sa mga pamilya at kamag-anak ng mga mandirigmang namatay at nasawi sa mapanganib na Madwood Forest, kung saan mas lalong nakita niya ang tunay na halaga ng buhay at katarungan na naiiba sa dati niyang alam. Ipinaliwanag ni Namgang Dan ang masakit na katotohanan, na walang halaga at yaman ang makakapantay at makakapalit sa buhay ng tao, at gayunpaman ito lamang ang praktikal na tulong na kaya niyang ibigay sa mga naiwang pamilya at kamag-anak ng mga nasawi. Idinugtong pa niya sa kanyang damdamin na kahit pa siya mismo ay dumalaw at lumuhad upang humingi ng paumanhin, hindi pa rin ito sapat. Sa katunayan ay walang anumang bagay na makapagpapawi ng pagkawala at pagdurusang kanilang dinaranas. Habang naglalakad sila at nagpapalitan ng pananaw sa gubat ng kawayan, ipinaalala ni Dongpil kay Namgang Dan ang katotohanang tiyak na alam nito, na ang mga mandirigmang nasawi ay hindi kailanman magkakaroon ng hinanakit sa kanya dahil sa kanilang pagkamatay, dahil alam nilang ginawa niya ang nararapat. Bagamat kinilala ni Namgang Dan ang katotohanang ito, nananatili pa rin sa kanyang puso at isipan ang mabigat na pakiramdam at pagkabahala na hindi maalis ng pagkilalang iyon. Sa matagal na panahon ng paggawa ng tungkuling ito ay lalong naramdaman ni Namgang Dan ang katotohanang tila walang katapusan, na kahit ilang dekada pa ang lumipas at kahit pa matapos ang lahat ng gawaing ito, ang mabigat na pasanin at alaala na nakadagan sa kanyang isipan at budi ay hindi kailanman lumuluwag at nawawala. Habang naglalakad, sinabi ni Dongpil ang kanyang obserbasyon,
na sa kanyang nakikita ay hindi akma sa pagkatao ni Namgangdan na ang kanyang mga prinsipyo at paninindigan ay yayanig lamang dahil sa mga ganitong alalahanin. Mahinahon ngunit may halong lalim ng damdamin ay tinama ito ni Namgangdan at ipinaliwanag na ang nangyayari sa kanya ay mas malalim at mas higit pa sa simpleng pagkabahala lamang. Sa sandaling may matinding pag-aalinlangan si Namgangdan at kawalan ng katiyakan, inamin niya kay Dongpil ang kanyang pinakaloob na damdamin, na hindi na niya tiyak kung ang daan at landas na kanyang tinatahak at pinamumunuan pa rin ba ang tama at nararapat na landas. Ipinaalala ni Namgangdan kay Dongpil ang bagay na tiyak na alam din nito. Ang matinding kalagayan at paghihirap na dinaranas ngayon ng buong Namgang clan, na nagsimula at dulot ng mga pangyayari at krisis na kaugnay ng Heavenly Dragon Palace. Sa kanyang isipan at sa mga nakaraang tagpo ay muling nabuhay ang mga payo na madalas niyang naririnig mula sa mga kasama at iba pang pinuno, na sinasabing mas mabuting piliin ang mas madali at mas maginhawang daan sa halip na manatiling matigas at matatag sa mga prinsipyo. Dahil ang mga pagpapahalaga at alituntunin ng mundo ay nagbabago kasabay ng panahon, ngunit sa kanyang puso ay nananatili ang matibay na paniniwala na kahit madali ang isang landas ay hindi nito ginagawang tama at nararapat, ang kadalian ay hindi sukatan ng katarungan at katumpakan. Gayunpaman, sa kabila ng paninindigang iyon, ay inamin ni Namgangdan sa usapan na nitong mga nakaraang panahon ay lalong lumalim ang kanyang pagdududa, na napapaisip siya na baka ang tinatawag nilang madali at mas maginhawang daan ang siyang talagang mali at nakapipinsala sa katagalan. Nagtanong si Dongpil kung bakit ganito ang kanyang labis na pagkabahala. Sa muling pagtanaw sa madilim at nakapanghihilakbot na tanawin ng mga nakahandusay na bangkay sa Madwood Forest, naalala at ibinahagi ni Namgangdan ang pinakamasakit na katotohanan, na ang matigas niyang pagtutol sa mga ginagawa ng iba at pananatili sa sariling landas ay may kapalit na mabigat na halaga, ang pagdurusa at hirap ng buhay ng mga kasapi ng kanyang angkan, at higit sa lahat ang pagkamatay ng marami. Ibinahagi ni Namgangdan ang kanyang pananaw, na para sa iba ay tila maliit lamang at walang malaking epekto ang pagsasagawa ng mga marumi at hindi marangal na gawain, at hindi naman ito sinisira ang kabuuan ng buhay ng isang tao. Ngunit para sa kanya ay ibang-iba ito, dahil hindi niya matanggap na ang kanyang sariling katigasan at paninindigan ang magiging dahilan ng pagdurusa at kapinsalaan ng mga taong kanyang pinamumunuan. Naging seryoso ang mukha ni Dongpil, habang ibinabahagi niya ang isang malinaw na babala, na kung pipiliin ni Namgangdan na marumihan ang kanyang mga kamay at sumunod sa mga gawaing hindi marangal, mawawala rin ang kalinisan ng kanyang diwa at bodhing kanyang pilit na pinatutunayan at pinapanatili sa sarili, at kasabay nito ay mawawala rin ang matibay na katiyakan at tiwala sa sarili na taglay niya ngayon. Mas lalong ipinaliwanag ni Dongpil ang kanyang paninindigan, na ang tunay na sukatan ng pagiging mahusay at karapat-dapat ay nakasalalay sa sariling kakayahan at higit sa lahat ay sa katapatan at kalinisan ng kalooban. Kapag nilabag ito, nawawala ang mismong pundasyong nagbibigay kahulugan sa pagiging mandirigma. Inamin ni Dongpil ang kanyang sariling kalagayan, na siya ay isang simpleng tagapagbantay lamang at hindi lubusang nauunawaan ang lahat ng bigat at komplikadong damdamin na dinadala ng isang pinuno. Gayunpaman ay ibinahagi niya ang simpleng katotohanang malinaw sa kanya, na nawawala ang dangal at pagpapahalaga sa sarili ng isang tao sa sandaling tanggapin niyang tama ang isang gawain dahil lamang sa ginagawa ito ng karamihan, at alam niyang mas malinaw kaysa kung inuman si Namgangdan na ang daang iyon ay mali at mapanganib. Ibinunyag ni Dongpil ang tunay na dahilan kung bakit mataas ang pagtingin at paggalang sa kanya ni Sorayang at ng kanyang sarili, dahil sa katangiang ito ng hindi pagpapadala sa tukso at hindi paggaya sa mga maling gawin na kinahulugan ng iba, isang bagay na napakabihira at napakahirap panindigan sa gitna ng mundong nagbabago ang mga pamantayan. Inidagdag pa ni Dongpil na ang ganitong uri ng katatagan at paninindigan ay napakahirap gawin at panatilihin, kahit pa para sa mga pinakadakila at pinakamakapangyarihang 10 strongest martial master sa buong lupain. Tumawa ng mahinahon at magaan si Namgangdan ay naramdaman ang pagginhawa sa kanyang damdamin, ibinahagi niya ang kanyang pagkamangha at tuwa na hindi niya inaasahang makatatanggap ng ganitong uri ng pagpapalakas at payo mula sa isang tagapagbantay ng samahang itinuturing nilang kaaway na Divine Cult. Sa kabilang dako ay malinaw na sinabi ni Dongpil na hindi iyon ginawa upang aliwin at palimbutan ang damdamin ni Namgangdan, kundi upang sabihin lamang ang katotohanang alam niyang totoo. Sa pagtatapos ng kanilang malalim na pag-usap sa gubat ng kawayan ay labis na gamaan ang pakiramdam ni Namgangdan, napuno siya ng tuwa at pasasalamat dahil sa hindi inaasahang ngunit napakahalagang palitan ng pananaw at damdamin na kanilang nagawa.
Dahil dito ay inalok niya si Dungpil na makipag-inuman sandali kung mayroon itong sapat na panahon at pagkakataon. Sa simula ay nag-alangan at nagpakita ng pagkabahala si Dungpil habang ipinaliwanag ang kanyang tungkulin, na kailangan niyang bumalik agad sa young leader at hindi siya maaaring lumayo ng matagal. Upang alisin ang pangamba ni Dungpil ay ipinaliwanag ni Namgangdan na maaari naman silang gawin ito mismo sa lugar na ito, at tiniyak niya ng may katiyakan na sa buong rehiyon ng Anhui, walang samahan at pangkat ang magkakaroon ng lakas at tapang na sumalakay at mag-ambush sa kanila, kaya't walang dapat ikatakot. Sa katiyakan at kasiguraduhin ito ay pumayag na rin si Dungpil ng may pagbabawas, na makikasama lamang siya ng maikling sandali at kaunti lamang ang iinuman. Bagay na ikinatuwa at ikinagaan ng loob ni Namgangdan, habang tinanggap ito ng masaya at magaan ang damdamin. Sa loob ng gusali ay makikita ang tahimik na sandali at kasabay nito ay biglang gumalaw ang tenga ni Sorayang. Nakaupo siya at naka-cross-legged sa ibabaw ng banig, napapaligiran at bumabalot sa kanya ang maliwanag at nagliliwanag na asul na liwanag at daloy ng chi, habang patuloy siyang nagpapalakas at nagpapagaling ng sarili. Sa gitna ng kanyang misensinang paggawa ay biglang napaisip at napahinto sandali si Sorayang sa kanyang sariling isipan, habang nararamdaman ang nangyayari sa labas, na tila ang pagtatagpo at pagkakasundo nila ni Namgangdan at ni Dungpil ay parang isang bagay na tila parang pakikipagkita lamang sa kanyang paningin, bagay na nagdulot ng kakaibang pakiramdam sa kanya, habang ipinagpapatuloy ang kanyang gawain. Sa ilalim ng madilim at payapang kalangitan ay makikita ang isang ibong taga-dala balita na nakadapos sa ibabaw ng lupa, habang nakayuko ito sa maliit na lalagyan ng tubig. Sa tabi nito ay nakahawak at binubuksan ng maingat ni Sorayang ang nakatuping sulat na dala nito, habang binabasa ang nakasulat ay nabuo sa kanyang isipan ang mahalagang balita, na si Gong Yachi ay nakatakdang humarap at makipagkita sa Dragonhead clan leader ng Beggar Sect. Habang hawak ang papel at nakatingin ng malalim, napaisip si Sorayang kung balak ba ni Gong Yachi na harapin at lutisin ang mga usaping ito ng mag-isa lamang at walang kasama. Batid din niya ang katotohanang bagamat hindi na nasa pinakamakapangyarihang panahon at kasagsagan nito ang Beggar Sect, nananatili pa rin itong isang malaki, matatag, at makapangyarihang samahan na hindi dapat minamaliit ng sinuman. Biglang naunawaan ni Sorayang ang nakasulat, habang patuloy na pinag-iisipan ang sitwasyon. Alam niyang hindi magiging madali, magaan, at payapa ang paglalakbay at pagharap na gagawin ni Gong Yachi. Marami siyang haharapin na pagsubok at panganib sa daan at sa mismong pagtatagpo na iyon. Sa malawak na tanawin sa gabi ay makikita si Sorayang na nakaupo ng tahimik sa ibabaw ng malaking bato sa gilid ng malinaw na lawa, habang nakapaligid sa kanya ang matatayog na puno, matatabang pampang, at matarik na dalasdi sa malayo. Sa himpapawid ay makikita ang paglipad ng ibon sa gitna ng kumikinang na liwanag ng mga bituin at payapang simoy ng hangin. Sa gitna ng katahimikan ay biglang narinig ang boses ng isang dumating na hindi kilalang tao, na nagpapahayag ng tanawin at damdamin, na napakaganda at nakakaginhawa ng paningin ang tanawin ng gabing ito at ang liwanag ng buwan sa kalangitan. Mabilis na sumulyap si Sorayang at pagtingin sa likuran at napuno siya ng pagkamangha, habang inamin sa sarili ang kahangahangang presensya at lakas ng dumating. Habang nakatayo sa likuran ni Sorayang, ay nagpatuloy sa pagsasalita ang matandang dumating, na bagamat hindi pa ganap na bilog at puno ang hugis ng buwan sa langit, tila napupunan at nagiging buo ang kawalan nito sa pamamagitan ng kanilang presensya at pagtatagpo, ang pagkakasama ng isang matanda at isang kabataan sa payapang pook na ito. Sa matalas na pakiramdam ni Sorayang ay agad niyang naramdaman at napagtanto ang katotohanan, na sa buong lugar at rehiyong ito ay iisa lamang ang taong may taglay na ganitong antas, bigat, at kakaibang uri ng presensya, kaya naman ay humarap siya ng buong paggalang at nagtanong kung siya nga ba ang dating pinuno at namumuno ng angkan. Sa pagharap ng buong tapang at may dignidad ang matanda ay ibinunyag niya ang kanyang tunay na pangalan at katangian, siya ay walang iba kundi ang kilalang Sword King Namgang-on, at buong tiwala at tapat niyang kinumpirma na siya nga ito. Lumipat ang tanawin sa pagsikat ng liwanag at pagbabago ng panahon, may mga uwak na kadapo at iba naman ay lumilipad ng malaya sa ibabaw ng mga sanggang walang dahon at sa matatayog na gusali ng sinaunang estilo. Sa harap ay nakalatag ang isang dating marangal at maayos na gusali ngunit ngayon ay wasak-wasak na, may mga bitik ang pader, gumuho ang ilang bahagi ng bubong, nakakalat ang mga labi at basag na bahagi ng istruktura sa paligid, at tila matagal nang walang nakatira at nag-aalaga rito, kasabay nito ay ang hangin ay tila tahimik at mabigat,
habang humahampas sa mga walang buhay na pader. Naglalakad si John Pyong sa gitna ng maruruming daanan at sa tabi ng matandang punong walang dahon na nakatayo sa gitna ng bakuran, habang nakadapos sa kanyang balikat ang maliit na alagang unggoy, ay napaisip siya at nagpahayag ng pagkamangha. Nakakaiba at talagang kapansin-pansin ang pagpili ng ganitong luma, sira, at tila inabandonang puok para sa pagtatagpo. Sa kanyang isipan ay lalong nakita niya kung gaano kakaiba at kakaibang ugali at pamamaraan ng namumuno ng Hao sect. Habang naglalakad ay biglang naramdaman ni John Pyong ang presensya ng ibang tao sa paligid, batid niyang naroon na ang kanyang inaasahang makakausap. Ngunit may nakapagtatakang bagay sa kanyang naramdaman. Ang daloy at lakas ng chi nito ay masyadong masigla, bata pa ang dating, at puno ng sigla, bagay na salungat sa kanyang inaasahan, dahil alam niyang kilala ang pinuno ng Hao sect bilang isang matandang higit sa 80 taon na ang edad. Naging malinaw sa kanya na ang ganitong uri ng lakas ay hindi ang inaasahan niyang maramdaman mula sa isang ganoong matanda. Biglang may nagsalita sa kanyang kiliran at nagpahayag ng paggalang sa pagdating ng bisita. Agad na lumingon si John Pyong at puno nagpagtataka at pagkalito, habang hindi niya matukoy agad kung sino ito at kung bakit iba ang anyo nito sa inaasahan. Nakita niya ang isang figure na nakatayo sa lumang pinto, sa gitna ng makapal na alikabok. Nakatayo ito ng tuwid at tahimik habang nakatingin pabalik kay John Pyong at sa maliit na hayop sa balikat nito, habang nagtanong si John Pyong kung sino ito. Ang nakatayo sa harap ay malinaw na nagpakilala bilang namumuno ng Hao sect, ngunit agad na tumutol at hindi makapaniwala si John Pyong. Hindi niya matanggap na ang kabataang ito ang pinuno ng Hao sect, dahil labis na naiiba ang anyo at edad nito sa kilalang katangian ng namumuno ng samahan. Upang linawin ang sitwasyon ay ipinaliwanag ni Gang Yachi ang tunay na kalagayan, na ang tunay na pinuno ay naipasa na sa kanya ang lahat ng tungkulin at pananagutan, bagamat hindi pa siya opisyal na itinalaga bilang ganap na pinuno, siya naman ang kinikilalang kumakatawan at nagdadala ng kapangyarihan ng buong samahan sa kasalukuyan. Dahil dito ay tinanong siya ni John Pyong kung siya nga ba ang itinuturing na young leader at tagapagmana ng samahan. Sa seryosong na tingin ay kinumpirma ni Gang Yachi ang kanyang pagkatao na siya ay si Gang Yachi, ang kinikilalang tagapagmana at tagapagsunod ng Hao sect. Sa pagkilala sa pangalan at katayuan nito ay nagpakita ng mas malinaw na paggalang at interes si John Pyong. Ibinahagi niya na matagal na niyang nais makita at makilala si Gang Yachi, at inamin din niya na isa ito sa mga pangunahing dahilan kung bakit siya nagpunta at naghangad na makaharap ang pinuno ng samahan, kaya naman ay naramdaman niyang mayroon siyang dapat ipagpasalamat dahil sa dumating at humarap sa kanya ang mismong inaasam niyang makilala. Sa kabilang dako ay ibinahagi rin ni Gang Yachi na siya rin ay matagal nang naghangad na makaharap si John Pyong, ngunit sa kabila ng pagtanggap ay may halong banayad ngunit malinaw na paalala ni John Pyong sa kanyang pananalita, na bagamat nagkita na sila, mas mainam at nararapat pa rin na ipakita ang tamang asal at paggalang sa pagtatagpong ito, lalo pat sa ganitong mahalaga at seryosong pagkakataon. Tumugon ng tuwiran at may halong pagkatwiran si Gang Yachi, habang nakatingin ng diretso kay John Pyong, na sa kalagayan at sitwasyong kinabibilangan nila ngayon, tila wala naman silang sapat na karapatan at kapangyarihan na maging mislan at mahigpit sa mga tuntunin ng tamang asal at paggalang sa isa't isa. Sa narinig na mga salita ay napangisi at nagpakita ng masiglang reaksyon si John Pyong, tila inisip at ipinahiwatig niya na ang ganitong uri ng pananalita ay parang sadyang pagpapainit at pagpapagalit lamang sa kanya mula kay Gang Yachi, habang ang maliit na alagang hayop sa kanyang balikat ay sumabay din sa pagtingin at paggalaw ng ulo. Nilinaw ni Gang Yachi na wala siyang ganong hangarin, sa halip ay inilatag niya ang mas malawak na katotohanan, na ang parehong samahan na kinabibilangan nila, ang Hao sect at ang Beggar sect, ay kapwa nagmula at binubuo ng mga taong itinuturing na nasa pinakamababa at pinakamahihirap na antas sa buong malawak na lupain ng Zhongyuan. Inidagdag pa niya ng may halong sarkasmo at pagpapakumbaba, na siya ay galing sa ganong uri ng pinagmulan kaya't hindi naman talaga siya sapat na sanay at may natutunan tungkol sa tamang pakikitungo lalo na kapag kaharap ang isang taong kabilang sa samahan ng mga pulubi. Kinilala ni John Pyong na tama ang punto ni Gang Yachi, idinugtong pa ni Gang Yachi na nakakatuwa at kapansin-pansin na makita ang isang pinuno ng Beggar sect na maingat sa tamang asal at nakasuot pa ng malinis at bagong damit, at sa ganitong paraan ay mas naintindihan na niya kung anong uri at ugali ng tao ang kaharap niya ngayon. Hinawakan at bahagyang inayos ni John Pyong ang kanyang suot, habang ipinaliwanag niya ang dahilan ng kanyang pagpapakita, bilang namumuno ng isang malaking samahan.
kailangan niyang magkaroon ng anyong angkop at nararapat sa kanyang katungkulan at posisyon, gaya ng inaasahan sa isang pinuno. Mabilis ngunit matalas na sulyap si Gang Yachi, habang ipinaalala niya ang kilalang at pangunahing alituntunin ng samahan, na ang bawat kasapi ng beggar sect ay dapat magkaroon ng anyong katulad ng isang pulubi, at ito ang nagsisilbing pangunahing tuntunin at moto nila. Sa sumunod na sandali ay itinuro pa niya ang mas malaking punto, na bilang pinuno ng beggar sect ay tila binabaliwala at nilalabag ni John Pyong ang mismong pundasyon at alituntunin na itinatag para sa lahat. Sa narinig na ito ay nanatiling tahimik at walang nasabi si John Pyong, habang bakas ang pag-iisip at pagkabigla sa kanyang mga mata. Tumugon si John Pyong at nilinaw niya ng may pagmamalaki, na hindi naman niya ito binabaliwala at tinatalikuran, sa halip, bilang pinuno ay nasa antas siya na higit pa at lumalampas sa mga simpleng alituntunin na sumusunod lamang sa mga karaniwang kasapi, idinugtong niya habang dahan-daw ang humahakbang ng mas matatag, na kahit ano pa man ang kanyang panlabas na anyo, hindi nito mababago ang hindi matatawarang katotohanan na siya ang tunay na Dragonhead clan leader ng samahan. Humarap si John Pyong kay Gang Yachi, habang tinapos niya ang kanyang paliwanag sa pamamagitan ng pagtatanong na naninindigan sa sariling paninindigan, na ito ay hindi malinaw at hindi totoo. Pumasok na sila sa loob ng gusali ng tahimik, habang doon nila ipagpatuloy ang kanilang pag-uusapan. Sa loob ng malawak at dating maayos na silid kainan at bulwagan na ngayon ay puno ng mga basag na mesa, sira-sirang bangko, at nakakalat na mga tuyong dahon at labi sa sahig, ay nakatayo si John Pyong habang nakaharap sa papasok na si Gang Yachi. Sa magaan at parang walang baalang tono ay binanggit ni John Pyong na maaari sanang nagsimula na agad sana ng pagpapainom dahil siya ang unang dumating sa lugar na ito, ngunit sa halip ay nagpakita ng pagmamadali at pagiging seryoso si Gang Yachi. Habang naglalakad palapit, sinabi niyang marami siyang inaasikaso at kung mayroon man itong gustong sabihin ay mas mainam na idiretso na agad ang usapan. Habang nakatalikod at bahagyang nakaharap lamang ang likuran at gilid ng kanyang mukha, ay malinaw at matigas na ibinigay ni John Pyong ang kanyang babala, na dapat niyang ilayo ang sarili at huwag nang makialam pa sa mga bagay at usaping may kinalaman sa House Sect. Ipinaliwanag ni John Pyong ang tunay na kalagayan, na kilala at kinikilala ang House Sect bilang isang samahang napakahusay at makapangyarihan, sapat na upang ang pagkakaroon lamang nito ay maging isang malaking banta sa iba. Idinugtong niya na ang dahilan kung bakit hindi sila sumalakay at nakialam sa mga gawain ng beggar sect noon ay dahil alam niyang marunong sumunod sa hangganan at alam kung aling mga bagay ang dapat hawakan at alin ang dapat iwanan lamang. Gayunpaman ay binago niya ang tono at naging mas seryoso, nitong mga nakaraang panahon ay napansin niyang labis na itong lumalampas sa mga hangganan at alituntunin na dapat sinusunod, na nagiging sanhi ng pagkabahala sa kanilang panig. Sa pagpapakita ng mas malinaw na babala ay ipinaunawa ni John Pyong ang posibleng mangyari, hindi niya tiyak ang tunay na layunin at hangarin nito, ngunit malinaw sa kanya na kung ipagpapatuloy pa nito ang ganitong gawain ay walang mabuting kahihinatnan ang lahat ng ito. Habang dahan-dahan na lumingon si John Pyong, habang sinabi niya na kung magbabalik ito sa tamang landas at otres na ngayon pa lamang, tiyak na mapapawi at may tatago ang lahat ng mga nagawa at pagkakamali nito hanggang sa kasalukuyan, ngunit kung pipiliin pa rin itong manatili at makialam sa mga gulo at usaping ito, walang ibang matitirang paraan. Sa matigas at matapang na tingin ay tinapos ni John Pyong ang kanyang sinasabi, na sa ganung pagkakataon ay wala na silang ibang magagawa kundi buksan at itaas ang kanilang mga espada at makipaglaban ng totoo. Sa mabilis na pagpapalit ng tanawin ay makikita ang matalas, matatag, at walang takot na tingin ni Gang Yachi, na tila hindi natitinag at nababahala sa banta na narinig niya. Sa maikli at payak na pagpapahayag ay ipinakita ni Gang Yachi ang pagtanggap na pinahahalagahan at tinatanggap niya ang babalang ibinigay. Bilang sagot ay humalaklak ng malakas si John Pyong at ibinahagi ang kanyang narinig at napansin, na sinasabing labis na minamahal at pinahahalagahan ng pinuno ng House Sect ang kabataang ito bilang kanyang disciple, at ngayon ay naintindihan na niya kung bakit, mas lalo pa niyang nakita kung gaano ito kayang umangkop at makibagay sa sitwasyon, higit pa sa inaakala niya. Sa huli, habang nakatayo at may seryosong mukha, ay maikli at diretsahang nagtanong si Gang Yachi kung tapos na ba at wala na itong ibang sasabihin pa. Sumagot si John Pyong na hindi pa tapos, malinaw niyang ipinaunawan na bagamat inamin at pinakinggan ni Gang Yachi ang babala, hindi naman ibig sabihin ito ay susunod at susunurin niya ito sa anumang paraan. Sa matatag at walang pag-aalinlangang tingin ay kinilala ni Gang Yachi ang sinabi nito,
na nakinig siya at iginagalang ang paalala. Ngunit malinaw din niyang ipinahayag na hindi niya aalisin ang sarili at iiwan ang mga bagay na kanyang sinimulan at pinaglalaanan ng pansin. Habang nakatayo at nakikita ang bahagi ng hawakan ng sandata ni John Kyung, ay idinugtong pa ni Gang Yachi, na bagamat hindi niya alam kung kailan at paano ito matatapos, buo ang kanyang pasya na samahan at makita ang mga pangyayari hanggang sa dulo, at malinaw niyang sinabi na ang kahihinatnan at pagbagsak man at pagtataguyod ng beggar sect sa huli ay nakasalalay lamang at buong-buong nasa kamay at pasya ni John Kyung. Nanlaki ang mga mata ni John Kyung sa matinding pagkabigla, habang tinatanggap ang bigat ng sinabi. Pagkatapos ay humalaklak siya ng malakas at buong tawa, inaamin niyang minaliit niya ang kakayahan at katatagan ni Gang Yachi. Kinukwestiyon niya kung paanong ang pagbagsak ng isang malaking samahan ay nakasalalay lamang sa kanya, bagay na ikinatuwa at ikinagaan ng kanyang damdamin. Habang mahigpit na hinahawakan at ang hawakan ng kanyang sandata, habang kumikinang at umaagos ang berdeng liwanag at shirito, ay buong tiwala at may pagmamalaking sinabi ni John Kyung na ito ay tiyak at tamang-tama lamang, dahil siya ang kinikilalang namumuno at pinuno ng samahan. Itinuro niya si Gang Yachi, habang nagpapalabas ng mas malakas na daloy ng chi mula sa sandata ay muling nagpahayag siya ng may paninindigan, na ang kapalaran at kalagayan ng samahan ay tiyak na hindi nakadepende at nakasalalay sa isang katulad ni Gang Yachi na kinikilalang tagapagmana at kabataang namumuno lamang ng Hao sect. Malinaw na sinabi ni Gang Yachi ang masakit na katotohanan, na marahil ay nakatakda na at seliado na ang kapalaran ng beggar sect mula pa sa mismong sandali na siya ay naging namumuno at humawak ng ganap na kapangyarihan. Sa pagtataka ay tinanong siya pabalik ni John Kyung kung ano ang ibig sabihin at diwa ng mga salitang iyon. Sa matalas at seryosong pagtingin ay ipinaliwanag ni Gang Yachi ang tunay na dahilan, na ang beggar sect na ngayon ay nakikibahagi sa pandaraya, karahasan, at paghahangad ng kapangyarihan sa araw-araw na gawain ay wala ng halaga at hindi na maituturing na simbolo ng katarungan at katapatan na dati nitong kinakatawan. Sa pagbabalik tanaw sa madilim at maulan na tagpo ng nakaraan ay ibinunyag ni Gang Yachi ang isang mabigat na kasalanan, na sa pamumuno ni John Kyung ay winasak at ginawang abo ang isang buong bayan at ang lahat ng nakatira rito, tanging upang mapigilan lamang na kumalat at makalabas ang mga impormasyong alam doon. Sa karugtong na masakit na alaala sa ilalim ng malakas na ulan ay ipinakita ang pagdurusa at pagkawala, habang malinaw na sinabi ni Gang Yachi na siya rin ang pangunahing dahilan kung bakit napunta sa ganitong masama, magulo, at wasak na kalagayan ang buong samahan ngayon. Napuno ng pag-aalinlangan si John Kyung at pagkabigla, habang napapatanong kung sino ba talaga ang taong ito na nakakaalam ng mga bagay na akala niya'y nakabaon na magpakailanman. Sumagot si Gang Yachi na ito ay si Gang Yachi, ang young leader ng Hao sect. Tinanong ni John Kyung kung ang kaharap ba niya ay isa sa mga nakaligtas mula sa mga pangyayaring dumaan noon, ngunit sa kabila ng tanong na ito, matatag at walang takot na sumagot si Gang Yachi na para sa kanya ay walang halaga ang ganoong usapin, ang tanging tiyak at mahalaga sa sandaling ito ay ang katotohanan sa lugar na ito at sa sandaling ito ay mamamatay na si John Kyung. Nagpakita ng halong pagtataka si John Kyung, habang tinatanong niya kung tunay ba na ang hangad ni Gang Yachi ay paghihiganti. Tinatanong din niya kung gaano karami at gaano kalakas ang mga martial masters na nakapwesto at nagbabantay dito sa lugar na ito. Inidagdag niya na may halong paghamon at malinaw na pagpapakita ng tiwala sa sarili at sa kanyang samahan. Ipinaalala niya na hindi dapat isipin at akalain ni Gang Yachi na ang lakas at kapangyarihan ng Hao sect ay may kukumpara lamang at may tutumbas sa lakas ng beggar sect. Sa malawak na tanawin ng mga gusaling, makikita ang mga nakatayo at gumagalaw na bantay sa bawat bubong at sulok ng mga gusali, tila puno ang paligid ng mga mata at tainga ng kalaban. Sa gitna ng tanawing ito, ipinaliwanag ni Gang Yachi ng may pagmamalaki na kahit hindi nila ito mahalata at matukoy, sa likuran niya ay mayroong buong puwersa at samahan na may sapat na galing at lakas upang kayang gawing abo at sirain ng lubusan ang kahit buong sekto at samahan. Idinugtong pa niya ng may babala na maling-mali ang piniling ni Gang Yachi ng mga ito, hindi dapat sila kinalaban at ginalaw. Naging matalas ang tingin ni Gang Yachi, malinaw niyang ipinaalam kay John Kyung na hindi lamang siya ang nagnanais at naghahangad ng kamatayan ni John Kyung, mayroon pang ibang tao, mas mahalaga at mas matindi ang hangarin, na nagnanais ding mapatay siya. Ipinaliwanag pa niya na ang kanyang tungkulin at dahilan ng pagpunta rito ay hindi upang maging pangunahing tagapagpatupad, kundi upang buksan lamang ang daan at ihanda ang lahat para sa pagdating ng taong iyon.
Sa narinig na pahayag, biglang napuno ng pagkabigla at pagkalito ang mukha ng ni John Kyung, nanlaki ang kanyang mga mata. Habang isinisigaw niya ang tanong kung ano ang ibig sabihin ni Gang Yachi, hindi makapaniwala at hindi agad maunawaan ang bigat at kahulugan ng sinabi ni Gang Yachi. Sa ibang bahagi ng pangyayari, naririnig ang matitinding kaluskos at tunog ng mga paa ng kabayong humahampas ng malakas sa lupa, kasabay ng matigas na tanong ni Gang Yachi kung tunay bang sinabi at inakala ng mga ito na nalampasan na nila ang hangganan at linya na hindi dapat tawirin. Sa gitna ng magulong paligid at mabilis na pagbabago ng pangyayari, makikita ang iba pang mga bantay na puno ng pagkabahala at takot, may pawis sa mukha, habang napapansin at iniuulat na mayroong hindi kilala at hindi matukoy na puwersa at hukbo na mabilis na papalapit sa kanilang kinalalagyan. Sa gitna ng takot at pagkabigla, narinig pa ang matigas at matapang na pahayag mula sa kabilang panig na sinabi ni Gang Yachi na hindi nila talaga nauunawaan at alam ang kabuuan ng mga bagay na nagawa at pinagdaanan ng mga ito, mas malalim at mas mabigat pa ang lahat kaysa sa inaakala nila. Biglang namutla ang mukha ni John Kyung, habang damaloy ang butil ng pawis sa kanyang pisngi, habang unti-unting naiintindihan ang laki ng panganib at kalaban na kaharap nila. Sa gitna ng tensyon at panggigipit, sinimulan ni Gang Yachi banggitin at ipakilala ang samahang kinikilala sa buong Jongyuan bilang pinakamakapangyarihan at pinakamasama at nakakatakot sa lahat ng umiiral. Sa labas nagkaguluhan ay makikita ang isang figure na mahigpit na hinawakan ng isang rende ng kabayo, kasabay nito ang matitinding tunog ng lakas sa paligid. Mabilis at marahas na tumatakbo ang napakaraming kabayo, sa unahan ng lahat ay nanguna si Gogu sa pagtakbo, kasunod niya ang mahabang hanay ng mga mandirigma. Sa huli ay ipinahayag ni Gang Yachi na ang doon sa labas ay ang mga martial masters na kabilang sa Heavenly Demon Divine Cult, kasabay nito ang ingay ng mga paa ng kabayo at tunog ng humahampas na hangin ay pumupuno sa buong paligid. Sa ibang bahagi ng salaysay, ito ay sumisimbolo sa pagkatao at katayuan ng isang kilalang nilalang, ang dating pinuno at former patriarch ng makapangyarihang Namgang Clan, ama ng kasalukuyang namumuno, at isa sa kinikilalang 10 pinakamalalakas na tao sa buong mundo. Ang matandang lalaking ito ay si Namgang An, na kilala at iginagalang ng lahat bilang Sword King. Narating niya ang sukdulan at rurok ng sining ng paghawak at paggamit ng espada, bagamat maaaring may mga nilalang na mas malakas sa kabuuan ng lakas at kapangyarihan, walang sinuman sa mundo ang maituturing na mas mahusay, mas polido, at mas dalubhasa kaysa sa kanya pagdating lamang sa sining ng espadahan. Sa kanyang ekspresyon ay makikita ang halong pagkamangha, habang mahina at malalim na nagpakawala siya ng tunog ng pag-apruba. Sa tahimik at mapayapang kapaligiran sa ilalim ng kalanggitang puno ng maliliit na kumikinang na liwanag, nakatayo si Namgang An sa harap ni Sorayang. Sinabi niya na kahit nakita na niya ito ng sarili niyang mga mata, mahirap pa rin para sa kanya ang lubusang tanggapin ang katotohanang ang isang binata na halos 20 taong gulang pa lamang ay mayroon ng ganoon kalaki, kalalim, at kalawak na kakayahan at galing sa sining ng pakikipaglaban at paggamit ng lakas. Sa kanyang isipan, naniniwala siyang sa mahabang panahong darating ay wala nang ibang makapapantay at walang darating na may ganoong antas ng likas na galing at talento tulad ng nakikita niya kay Sorayang. Tumugon naman si Sorayang nang may kabab ang loob at magalang na pagkilos, pinagtagni niya ang kanyang mga kamay sa harap ng dibdib bilang tanda ng paggalang, habang bahagyang nakangiti at may kalmadong tingin, itinuturing niyang labis na pagpapahalaga at labis na kabutihan ang mga papuri at pagkilalang ibinibigay ni Namgang An, at hindi niya ito inaangkin ng labis at nagmamalaki. Ipinakita ni Namgang An ang kanyang kalagayan ng katawan, habang maingat na nagsasalita tungkol sa pagbabago ng kanyang sarili. Sinabi niya na hindi na katulad ng dati ang lakas at kalusugan ng kanyang katawan, at magalang na nagtanong kung mapahihintulutan ba siyang maupo sa tabi ni Sorayang. Agad at walang pag-aalinlangang ipinakita ni Sorayang ang kanyang pagtanggap at paggalang sa pamamagitan ng paghahanda ng pwesto. Sa isipan ni Namgang An ay biglang namutawi ang matinding pagkamangha, hindi niya inaasahan ang ganitong bukas na pagtanggap, tila kakaiba at nakakagulat para sa kanya na payagan lamang siya agad na umupo sa tabi ng isang tulad niya, lalo pat alam niya ang laki ng pagkakaiba ng kanilang katayuan at karaniwang mga alituntunin sa lipunan ng mga mandirigma. Habang magkatabi na silang nakaupo sa makinis na bato sa gilid ng umaagos na tubig, mas lalong naging malinaw sa isipan ni Namgang An ang dalawang posibleng kahulugan ng ganitong pagtanggap at pagpapahintulot.
Ang pagpapahintulot na pumasok sa sarili at pribadong espasyo ni Sorayang ay maaaring mga hulugan na labis na tiwala at katiyakan ang mayroon ito sa sariling galing at kakayahang pananggalan ang sarili kahit kanino, o kaya naman ay mas malalim at mas mahalaga, ito ay tanda ng tunay at taos-pusong paggalang at pagpapahalaga sa pagkatao ng matanda, higit pa sa mga ranggo at kapangyarihan, tahimik silang nakaupo sa ilalim ng gabing huni ng kalikasan, habang lumalalim ang kanilang ugnayan. Nakatuon ang tanawin sa magandang tanawin ng gabing puno ng liwanag, ang bilog at maningning na buwan na nakasilip sa pagitan ng matatayog na dahon at katawan ng mga puno ng kawayan. Sa gitna ng tahimik na sandaling ito ay ipinahayag ni Sorayang ang kanyang taos-pusong paghanga. Hinilala niya na parehong kahanga-hanga si Namgang-an at ang pinuno ng Namgang Patriarch, mga taong nagtayo ng malalakas na pangalan at nag-iwan ng malalim na bakas sa kasaysayan ng sining ng pakikipaglaban at kapangyarihan. Tumawa na lamang si Namgang-an, at nagtanong kung bakit ganito ang pananaw ni Sorayang. Sumagot naman si Sorayang at ipinaliwanag niya ng malinaw at may lalim ang pagkakaiba, na sa malawak na mundo ay napakarami ang tinatawag at binibigyan ng titulo bilang mga bayani, ngunit sa katotohanan ay napakaliit lamang ang bilang ng mga taong tunay at talagang karapat-dapat sa tawag na iyon. Bahagyang umangat ang kanyang labi sa isang mahinang ngiti, habang inamin ni Sorayang ang kanyang sariling obserbasyon, na bagamat tila kakaiba at labag sa karaniwang pananaw na sabihin ito mula sa isang taong kabilang sa tinatawag na mga demonic martial artist, naninindigan pa rin siya sa katotohanang ang pinuno ng Namgang clan ay tunay at walang pag-aalinlangang maituturing na isang dakilang bayani. Sa pagdinig ng mga salitang iyon mula sa kay Sorayang, na puno ng mainit na damdamin at malalim na kasiyahan ang puso at mukha ni Namgang-an, sinabi niya na tila napakalaking bagay at napakagandang pakiramdam na marinig ang ganitong pagkilala mula sa isang taong kasing dakila at kasing husay ni Sorayang. Ito ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na matagumpay at maayos na naihahanda at napalaki niya ang kanyang anak sa tamang landas at pag-uugali. Habang nakaharap sa malawak na tanawin ng tubig, sinang-ayunan at kinilala ni Sorayang ang pagsisikap at gawa ni Namgang-an. Sinabi niyang sa tingin niya ay nagawa at naisagawa ni Namgang-an ang tungkuling ito ng pinakamahusay na paraan na kayang gawin ng sinuman. Sa kabilang banda naman, nagtanong ng may pag-usisa at banayad na pagtukso si Namgang-an kung ano nga ba ang dahilan kung bakit siya naman itinuturing na dakila at espesyal. Sa simpleng sagot ni Sorayang ay sinabi niyang ito ay dahil sa kakulangan ng pagkagulat sa kanya, ngunit agad itong tinutulan ni Namgang-an at sinabing taliwas ito, na punong-puno siya ng pagkamangha. At sa katotohanan ay hindi pa niya naranasan sa buong mahabang panahon ng kanyang buhay ang ganitong antas ng pagkabigla na nararamdaman niya ngayon. Nilinaw ni Sorayang ng maingat at malinaw na hindi iyon ang ibig niyang sabihin, ipinaliwanag niya ang tunay na punto, na bagamat kilala at naiiba ang young leader of the Heavenly Demon Divine Cult, isang samahang nanatiling sarado at hiwalay sa ibang bahagi ng mundo sa loob ng 30 taon, ang taong ito ay biglang naging bahagi at tinanggap sa loob mismo ng tahanan at sambahayan ni Namgang-an, at sa kabila ng ganitong hindi karaniwan at nakakagulat na pangyayari, hindi pa rin nagpakita ng pagkagulat at pag-alinlangan si Namgang-an. Ipinaliwanag ni Namgang-an ng may paninindigan at kalmadong katiyakan na kung hindi man lang siya sumang-ayon at nagustuhan ng ganitong pasya at pangyayari, matagal na niyang sinubukan at nagawang pigilan ang pinuno ng kanilang angkan bago pa man ito umabot sa ganitong kalagayan. Mahinahon ngunit may diin na sinabi ni Sorayang na sa tingin niya ay tila hindi tapat at nagkukunwari lamang si Namgang-an sa sinabi niyang ito. Ipinaliwanag niya ng may malalim na pagkaunawa na kahit pa nga hindi nagustuhan at sinang-ayunan ni Namgang-an ang ganitong ideya, naniniwala pa rin siya na hindi niya ito pipigilan, dahil sa likod ng lahat ay nakatayo ang matibay at walang pag-aalinlangang pagtitiwala at pananalig na nararamdaman at taglay niya sa kanyang anak. Sa pagkakataong ito ay huminto at tinitigan siya ni Namgang-an ng may pagkamangha sa talas ng isip ni Sorayang. Sa huli ay napuno ng masiglang halakhak at kagalakan si Namgang-an, habang bahagyang pamipikit ang mga mata sa tuwa. Kinilala niya na tama ang nahulaan at naunawaan ni Sorayang, at tila na ipakita nito ang katotohanang hindi niya matatakasan ang pagkaunawa ni Sorayang. Sa harap ng malinaw na tubig at mga halamang nabubuhay dito, muling kinilala ni Namgang-an ang katotohanan. Nalubusan niyang iginagalang at tinatanggap ang lahat ng pasya at desisyong ginawa ng kanyang anak, at mananatili itong totoo sa kasalukuyan at maging sa mga darating pang panahon. Sa kabilang banda ay ipinahayag ni Sorayang ang kanyang paghanga at kagalakan sa nakikita, na napakaganda at nakakatuwang masaksihan ang ganitong malinis, matatag, at magandang ugnayan sa pagitan ng isang ama at ng kanyang anak.
Sa sagot naman ni Namgang-an ay narinig muli ang mahinang halakhak at kagalakan sa kanyang boses. Habang nakatanaw sa hugis at anino ng puno ng pino sa ilalim ng kalangitan, nagtanong si Namgang-an ng may pag-usisa at interes tungkol sa pagkatao at katangian ng taong Gamabay at naging guro ni Sorayang. Agad namang nilinaw ni Sorayang kung sino ang tinutukoy nito, ang ibig sabihin ba nito ay ang pinuno ng samahan ng cult leader. Hindi agad nakasagot si Sorayang sa tanong ni Namgang-an, sa halip ay ibinaba lamang niya ang kanyang tingin. Sinabi niya na mahirap intindihin at unawain ang pagkataong ito, napakalalim at napakalayo sa karaniwang pangunawa, kaya't walang humpay na bumabalik sa kanya ang damdaming hindi maipaliwanag ang tunay na kalikasan ng Demon Lord. Ipinahayag ni Namgang-an na tiyak siyang hindi karaniwang tao ang Demon Lord, dahil kung nakayanan niyang hubugin at palakihin ang isang tulad ni Sorayang, malinaw na mayroon siyang pambihirang kakayahan. Gayunpaman, hindi niya inaasahang ang pinakaangkop na paglalarawan sa kanya ay magiging mahirap intindihin at hindi maunawaan. Mahinahon ngunit may diin na ipinaliwanag ni Sorayang na ang taong iyon ay hindi nabibilang sa mga alituntunin at hangganan ng karaniwang kaisipan, napakalalim at napakalawak ng kanyang pagkatao kaya't halos walang mga salitang sapat upang lubusang ilarawan siya ng wasto at buo. Ibinahagi ni Namgang-an ang kanyang sariling mga alaala mula sa panahon ng kanyang kabataan. Ang mga mandirigmang kabilang sa mga tinatawag na demonic martial artists na nakilala niya noon ay pawang mga taong mahirap ding ilarawan at ikahan sa ilang salita lamang. Bawat isa ay may sariling kakaibang lakas at ugali. Kung pipilitin siyang pumili ng isang salita lamang na maglalarawan sa kanila, ang pinakaangkop na gagamitin niya ay ang pagiging hindi mapigil at hindi magpapasakop ng anumang batas at hangganan. Dahan-dahan silang naglalakad sa makalumang tulay na bato na nakatawid sa umaagos na ilog. Ibinahagi ni Namgang-an na sa mahabang panahon ay madalas silang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan at magkasalungat na landas at pananaw, kaya't naging madalas ang kanilang mga alitan at pagtatalo, ngunit sa kabila nito ay mayroon siyang natutunang isang mahalagang katotohanan mula sa mga karanasang ito, agad namang nagpakita ng interes si Sorayang at nagtanong kung ano nga ba ang aral na iyon. Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon ni Namgang-an at tumugon ng mas seryoso, na sa kabila ng lahat ng sabi ng lahat ng pagtingin sa kanila, ang mga kasapi at miyembro ng Heavenly Demon Divine Cult ay mga tao rin, may damdamin, karanasan, at sariling katotohanan tulad ng sinumang iba. Sa pagdinig ng mga salitang ito, bahagyang ibinaba ni Sorayang ang kanyang tingin at nagpakita ng halong mapait na pagkilala. Sa kanyang damdamin ay ipinahiwatig niya na tila siya lamang ang huling nakakaalam nito, na baka siya lamang ang naiwan sa maling paniniwala, habang ang iba ay matagal nang nakauunawa ng ganitong katotohanan. Naguluhan si Namgang, habang nagtanong kung ano ang ibig sabihin niya, sumagot naman si Sorayang na ito ang unang pagkakataong pumasok si Sorayang sa loob ng Heavenly Demon Divine Cult. Sa kanyang puso noon ay wala siyang ibang hangad kundi ang makalaya at makaalis agad sa lugar na ito. Masiglang nagtanong si Namgang-an, habang mahinang tumawa, kung bakit ganito ang matindi niyang damdamin at kagustuhan. Ipinaliwanag ni Sorayang ang pinagmulan ng kanyang pananaw noon, na hindi niya kilala at hindi rin niya sinubukang alamin ang tunay na kalagayan at pagkatao ng samahan, sumunod lamang siya ng lubusan sa mga sabi-sabi at balitang kumakalat sa labas, kaya't matatag siyang naniwala noon na ang Divine Cult ay walang iba kundi isang pangkat ng mga masasama at masasamang loob tulad ng laging ibinabalita ng karamihan. Sa pagbabalik sa kasalukuyan, ipinagpatuloy ni Namgang-an ang kanilang usapan sa pamamagitan ng pagbabalik tanaw at pagkilala sa mahabang paglalakbay ni Sorayang, na ang batang pumasok ng puno ng pagdududa ay lumaki, natuto, at sa huli ay naging karapat-dapat at matatag na tagapagmana ng buong samahan ng Divine Cult. Kinilala niya ang katotohanang napakahirap intindihin at hulaan ang paraan ng pagkilos at pagbabago ng mundo, na puno ito ng mga pangyayaring tila kabaligtaran ng inaasahan at hindi maipaliwanag ng karaniwang isipan, bagay na buong pusong sinang-ayunan ni Sorayang bilang totoo at malalim na katotohanan. Habang mahinahong nagpapalitan ng tingin, binanggit ni Namgang-an ng may payapang tono ang plano ni Sorayang, na ito ay balak umalis na kinabukasan. Sa pagkamangha at bahagyang pagkabigla sa bilis ng pagkaalam ni Namgang-an, nagtanong si Sorayang ng may pag-usisa at paggalang kung paano nito nalaman ang bagay na iyon kahit hindi pa niya ito hayagang sinasabi. Ipinaliwanag ni Namgang-dan na ang kanyang pagkaalam ay nagmula lamang sa matalas na pakiramdam at pagkilala sa ugali, na ang mga taong tulad ni Sorayang ay hindi makatitiis na may utang na loob sa iba,
at lalong ayaw nilang maging dahilan ng mga usap-usapan na magsasabing siya at ang buong angkan ng Namgang clan ay masyadong nasangkot at naging bahagi ng isa't isa. Sa kanyang isipan, agad na kinilala ni Sorayang kung gaano kalalim at kalinaw ang pagkaunawa ni Namgang An sa kanyang tunay na ugali at hangarin, tila nabasa at naunawaan siya nito ng buong buo at walang pagtatago. Sa damdamin ni Namgang An ay halong paghangang at bahagyang panghihinayang paulit-ulit niyang inamin na tunay na kawili-wili si Sorayang, at labis siyang nasisiyahan at nagagalak sa kanilang mga pag-uusap, kaya't para sa kanya ay nakakalungkot na ang binatang kanyang kinatutuwaan ay nakatakdang umalis na kinabukasan. Bahagyang kumuyam ang kamay ni Sorayang bago ito dahan-daw ang ibinaba sa kanyang tagiliran. Sa matalas na tingin at puno ng sigla, biglang nagtanong si Namgang An tungkol sa isang bagay na matagal na niyang gustong mangyari, kung ano ang palagay ni Sorayang sa mungkahi ng isang duel sa pamamagitan ng sining ng pakikipaglaban. Agad at maikli ngunit matatag ang naging sagot at pagtanggi ni Sorayang, habang bahagyang ibinabaling ang kanyang tingin. Sa pagtataka, nagtanong si Namgang An kung bakit ito tumatanggi. Tiyak siyang sa loob ni Sorayang ay nandoon din ang matinding pagnanais na makipagsubok at makipaglaban, tulad ng damdamin na nararamdaman niya mismo. Sa malinaw at tapat na pagpapaliwanag, inilahad ni Sorayang ang kanyang mahalagang dahilan. Hindi niya maaaring gawin ang anumang bagay na makapagdudulot ng pinsala at kahit anong kapahamakan sa mga taong kabilang sa Namgang clan, lalo pat sila ang mga nagligtas at nagbigay ng bagong buhay sa kanya. Gayunpaman, hindi niya tinatanggihan ang hamon ng lubusan, sa halip ay iminungkahi niya ang mas angkop na paraan, na huwag nilang gawin ito sa mismong lugar na ito, kundi pumunta sa mas malayo, mas tahimik, at mas liblib na dako kung saan walang masasaktan na iba. Sa susunod na sandali, sa isang mabilis at matalas na galaw, tumama ang dulo ng matalas na sandata sa ibabaw ng malinaw at tahimik na tubig, nagpakawala ito ng malakas na tunog ng malalaking tilamsik ng tubig na kumalat sa paligid. Kasunod nito ay ang isa pang matalas at mabilis na hampas mula sa kabilang panig, na muling hamampas sa tubig at nagpadala ng mas malalaki at mas malawak na alon at tilamsik. Sabay-sabay nilang hinikawan ang hawakan ng kanilang sandata, habang seryosong nakatingin sa isa't isa sa pakikipaglaban. Mahigpit na hawak ni Namgang An ang kanyang espada at nanlilisik ang mga mata sa tuwa, buong puso niyang ipinahayag ang kanyang damdamin, na labis siyang nalulugod sa nakikita niyang galing, sinabi niyang tila itinakda ng tadhana na tunay na magustuhan at igalang niya ang ganitong binata. Sa gitna ng dumaraming bigat sa paligid, habang ang liwanag ay nagbabago at pumupula ang paligid, nakatayo ng matatag at may kalmadong kahandaan si Sorayang. Sa kanyang mukha ay halong matalas na sigla at paggalang, habang ipinapahayag niya ang pagpapahintulot, na handa na siya at iniaalay ang unang galaw kay Namgang An.